Ang isang kinakasakit ko talaga ng loob, ma'am, tsaka sir. Kasi nung isang araw, may calls kami, Tuesdays saka Fridays. Ito, iyak naman ako kasi tuwing kwento ko nito, may iyak ako eh. Yung calls, ako tinawagan ni former president. Tinawagan ako ni PRD. Sabi ko, kumusta ka? Kinokontrol ko yung ko kasi ayaw ko. Ayaw niya yung may iyak eh. Alam niya ako iyakin. Sabi ko, kumusta ka? Usap-usap. Ay, si pala, ganito, lahat, kwento-kwento ko. Ay, si Kitty nag-text. Sabi niya, sinabihan ba naman ako ni Kitty na, Ma, may importante ka bang sabihin kay Dada? Kasi kung wala, ako na lang daw. Siya na lang daw. Ang sabi ng tatay niya sa akin, sabi niya na, sabihan mo na lang si Kitty, na kasi napagka siya ang kausap ko, emotional ako. Ganon, ayaw niya. So, nasaktan ako kasi alam ko, masasaktan yung anak ko. So, iniba ko na naman topic. Kunyari, masaya. Hindi ko kwento lang daw niya yung nangyari nung birthday party nila ni Mira. Ganon. Tapos, sabi na naman niya, explain mo na lang. Kasi ako, mag-isa lang ako dito. Pag siya ang kausap ko, emotional ako. So, ilang beses ko inulit. Sabi niya, ayaw. Ang ginawa ko, pagkatapos ng call namin, tinawagan ko yung anak ko. Umiiyak na ako, Nak. Sorry talaga. Kasi ang papa mo, sabi niya, pag ikaw ang kausap niya, emotional daw siya. Ako naman, naawa ko sa tatay kasi siya lang mag-isa doon. So, ayaw ko siyang ma-stress, ayaw ko siyang malungkot doon. Iyak ako na, pinakamalakas ko na iyak yun kasi ako lang sa isa kwarto. Nak, sorry talaga, Nak. Intindihin mo na lang papa mo. Sorry talaga. Kasi gusto niya makausap ang papa niya. Deprived na nga siya 6 years diba? Naging presidente ang papa niya. Tapos, sige akong iyak, kagulgul ako, pasensyahan mo na lang. Sabi ko, sige ka na lang sulat, ganun sabi ko sa kanya. Sige ako apologize sa kanya kasi alam ko nasasaktan siya na kung hindi siya kausapin. Tapos maya-maya, sabi niya, Ma, sandali lang Ma, may tawag Ma. Yun naanuhan ako ng loob kasi yun na nga tumawag yung papa niya. So nag-usap sila. Yun, yung yung klase ng tao na alam niyo ba, sa anak ko na lang, anong ginawa nila? Doble ang sakit sa tatay tsaka sa anak. Kasi yung Kitty ko, may yan siya nagte-therapy yan siya. Ang parang security blanket niya, papa niya. So, natutulog pa yan, 20 anyos, natutulog yan sa tabi ng papa niya. Ang papa niya, magreklamo sa akin. Sabihan mo nga yung anak mo, kaya hindi man, magkaiba man sila Pagpasok ni Kitty, hindi pa inaantok ang tatay niya, nanonood pa ng TV, sabihan niya, Dada, matulog na tayo. Patayin na lang ng tatay niya yung TV, tapos, yung aircon ang aircon ng thermostat ng papa niya, 28. Ang kay Kitty, 16. Tapos, yung kulambo ng tatay niya, alisin niya. So, yung papa niya, reklamo sa akin. Kausapin mo nga yung anak mo, sabihin mo dun sa kwarto niya matulog. Wala akong magawa para ako, wala lang ako, pabingi-bingihan na lang ako. Kasi isa, gusto sa siya naman, gusto niya palipatin. Kasi naawa na din ako, di din makatulog. Tsaka nung nag-aaral siya sa Manila, sabihan niya ako pagka na naman siya, may moments siya, Ma, kailan papuntahin mo na si Dada dito? Wala man siya trabaho. Ganun lang sabi niya kasi gusto niya magbantay sa kanya. Bakit ano ba ginagawa ni Dada dyan? Wala man siyang trabaho. Yung tatay naman niya, naawa naman ako kasi ayaw na sumakay ng eroplano. Ano na ba? Siyempre, matanda na. So, hati ako ba? So, yan ang dalawang sakit ng dibdib ko.
sa kay former president tsaka sa anak ko. Kaya nga ngayon yung anak ko, naawa ako, na hinog sa pilit. Kita mo biglang nag-mature. Bigla talagang nag-mature. Parang overnight nag-mature siya. So, dati yan, yung hindi niya kasi makuha sa akin, sa tatay niya, dinadaan niya dun sa tatay niya. Ganon yata pagkababae na anak, di ba?